Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito at ang buong Pilipinas ugad na iyong pinalaya sa kapangyarihan ng mga ibang bansa na nais sakupin ang aming Pilipinas. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Diyos, sa dakilang iyong pag-ibig ng aming bansang Pilipinas. Good morning, Pilipinas, at good morning po sa lahat ng nakikinig at makikinig pa ng salita ng Diyos sa umaga na ito. In behalf of TSCCFI, ako po si Julio Arayon na maghahatid ng salita ng Diyos upang pangunahan ang ating devotion sa araw na ito. Hallelujah. Ating pong binabati ang lahat na nakikinig at makikinig na buksan ang iyong puso, ang iyong kaisipan, at bigyan tayo ng sapat na kaunawaan ng mga salita ng Diyos. O God, hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, hallelujah, patnubayan mo at bigyan mo ng tunay na kapangyarihan ng iyong mga salita na amin pong maririnig sa umagang ito sa pamamagitan ng bibig ng iyong sinugo, iyong lingkod, na ihatid sa kanila, sa amin, ang iyong mga salitang mensahe para sa bawat isa sa amin. O Lord, hallelujah. Ang ating pong scripture na babasahin ngayon na ibinigay ng ating Panginoon ay matatagpuan po ng aklat ng Proverbs, Kapitulo 6, versikulo 20. Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Napakaganda po at tapat na tapat po, mga kaibigan, mga tagapakinig, ang salita na hinatid sa atin ng Diyos ngayon sa araw ng kalayaan ng ating bansa. Ulitin ko, my son, obey your father's command and don't neglect your mother's instruction. Dito po ay pinakikita sa atin ng ating Diyos. Pinapaalala ang pag-ibig niya kung paano niya binuo ang isang pamilya na siya pong mangangasiwa upang ang kanyang bansa, ang bawat bansa, ang pamilya po ang siyang nagpapalakad ng mahusay, matiwasay at kapayapaan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Praise God. Kaya ang sabi nga, ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapalad ang kanyang mga anak na sumusunod sa kanya. Praise God. So, ang isang ama o ina, magulang, ang siyang inatasan ng ating Panginoong Diyos na ang lahat ng mga henerasyon na sumusunod sa kanila, una sa kanilang anak, mga anak, anak na kanilang mga anak, ay sundan kung papaano ang tagubilin ng Diyos sa kanilang mga magulang. Praise God. Kaya, ano ba ang tagubilin ng Diyos sa ama at ina ng tahanan para sa kanilang mga anak? Ang sabi po rito, mga kapatid, una, parents must walk in integrity. Praise God. Ang payo ng Panginoon ay ganito. Godly parents. Ngayon, mga magulang, parents, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at iibigin mo siya at paglilingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Dito mga kapatid, ang payo ng Diyos, ang siya ay kilalanin mo, sundan mo, pakinggan mo lahat ang mga tagubilin ng Diyos upang ang mga henerasyon na sumusunod sa iyo, sa iyong mga anak, ay ikaw ang maging modelo, kayo ang maging modelo, ama at ina, sapagkat mayroon nga tayong kasabihan na kung ano ang ginagawa ng magulang, nakikita ng kanilang mga anak ay siya pong tama.
Ito po mga kapatid ang sinasabi ng Panginoon na ngayon, mga parents, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon? Una, matakot ka sa Diyos. Pangalawa, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. At pangatlo, at iibigin mo siya at paglilingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Wala po mga kapatid, ibang magbibigay sa atin ng tunay na kalayaan kung wala tayong lubos na pagkakilala o pagsunod o pag-ibig sa ating Panginoong Diyos, sapagkat ang lahat ay kontrolado po ng Diyos. Nasa ating Panginoon Diyos lamang ang tunay na makakapagbigay ng kapayapaan, hindi lamang para sa ating pamilya, kung hindi sa lahat po at sa buong bansa nating Pilipinas. Pangalawa, na ganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Napakaganda, mga kapatid. Bagamat tayo minsan nahihirapan na sumunod sapagkat ang tao nagkakaroon po ng prinsipyo o tinatawag na pagka ang kanyang pangangatuwiran sa kanyang pagkaalam ay tama siya. Pero ang pangsariling kaisipan at sariling desisyon na gawain ay humahantong po sa kapahamakan lamang. Kung hindi bagkos, ang paalala, tagubilin ng ating Panginoon, ganapin natin ng maayos at ayon sa katuwiran at kabanalan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo, ang sabi rito, mag-ingat ka lamang sa iyong sarili. Sa ating pagganap sa salita ng Diyos, sa pinagagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos, ay ingatan din natin ang ating sarili sapagkat sa ating pong kapaligiran, mga kapatid, nandiyan po ang lahat ng mga bagay na nakakapagpalito sa iyong isipan, nakakapagbabago ng iyong kaisipan sa pamamagitan ng mga nakikita natin. Kaya ang sabi rito, mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap, baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata, at baka mga hiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay, kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at mga anak ng iyong mga anak. Tayo po ang ginawang modelo ng ating Panginoong Diyos sa ating tahanan, una sa ating tahanan. Sabi ko nga, anuman ang ating ginagawa ay nakikita ng ating mga anak, nakikita ng nasa ating kapaligiran. Kung ano ang nakikita nila na ating ginagawa, iyon po ang tumatanim sa kanilang isipan. Lalo't higit na kung ikaw ay makadiyos na Ama. Praise God. Hallelujah. Praise God. Pangalawa, yung faithful prayer. Dapat mga kapatid, ang ama at ina ay nangunguna sa tahanan sa pamamagitan ng prayer. Turuan natin ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang ating mga kapatid, na lumuluhod tayo sa harapan ng Diyos, sa paanan ng Diyos. Na lahat ng bagay na ating pangangailangan ay sa Diyos natin hinihingi. At ang inaasahan natin na ang lahat ng ating tinatanggap ay mula sa blessings o pagpapala ng ating Panginoong Diyos. I-bless lahat yan ng ating Panginoon. Ipamukha natin at ipaalam sa ating mga anak, mga magulang at mga kapatid na ang lahat ng ating pangangailangan ay kailangan ipaabot natin sa ating Panginoong Diyos bago tayo gumawa ng sarili nating decision na gawin. Sapagkat ang sabi rito, ang ganap, ang kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos sa panalangin ay ito. Datapwat dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu
at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ito po ang hinahanap na gustong makita at gawin ng mga ama at magulang ng tahanan, na sila'y lagi umaasa sa pamamagitan ng panalangin ang tugon ng ating Panginoong Diyos. Hindi ka dapat humingi na kani-kanino man, hindi ka dapat humarap sa anumang mga bagay, kung hindi, tumawag ka na mayroon taimtim, lumuhod ka sa paanan ng ating Panginoon, isipin mo kung ano ang iyong pangangailangan sa Diyos, isipin mo na lahat ng bagay na iyong hinihingi ay nasa kapangyarihan lamang ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanyang nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Mga kapatid, alam natin na ang Diyos ay Espiritu. Ngunit bakit nagagawa pa rin ng tao na nananalangin na mayroon na humaharap sa mga bagay o mga gawa ng kamay na wala namang kapangyarihan, na wala namang kabuluhan? Dito, pinahahalagahan ng Panginoong Diyos na makita ang Kanyang binuong pamilya sa ama at ina, mga magulang, na sila mismo, magulang, ang siyang nangungunang lumuhod sa paanan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang espiritu na sumasa kanila. Wala silang nakikita, wala silang hinaharapan kung anuman, kung hindi ang tinitingnan nila nagtinitingnan nila ay ang Diyos na nasa kanilang puso, ang Diyos na nagmamahal sa kanila, ang Diyos na sumasa lahat ng lugar. Katotohanan, ang Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Pangatlo, teaching them to obey what is right. Lahat naman ng magulang, mga kapatid, ay nag-a-assume tayo. Ang ating pangarap sa ating mga anak ay maturuan sila ng ayon sa ating nagisnan o sa ating pananampalataya sa pagkilala sa Diyos. At dahil dito, inuutusan tayo, mga kapatid, ng Panginoon, na tayo ay maging masunurin sa salita ng Panginoon. Kung ano ang ating tinanggap, kung ano ang sumasa atin, ay siya po ang ating susundin. Discipleship, mga kapatid at mga magulang, yung pagtuturo natin, aakayin natin ang ating mga anak, ang mga anak ng ating mga anak sa tamang pananampalataya, sa tamang pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga tao. At sila'y inyong pangaralan, inyo silang pasundin sa lahat ng mga sinasabi at tagubilin ng Panginoon. At ituro ninyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo, at narito ang pangako ng Panginoon. Ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Salamat, mga kapatid. At ang sabi, masakit man ang makurik at marebuke, pero mas masakit pa rin ang consequences kapag nanatili ka sa mali. So, praise God, hallelujah. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, sa lahat po, O God, ng iyong mga salita na iyo pong inatid sa amin. Gayon din po, O God, hallelujah, idinadalangin din po namin ang aming bayan, O Lord, ang kalayaan ng aming bayan, na manatili ang kalayaan at katahimikan at kasaganaan, magkaisa ang bawat mga inihalal mo na tagapanguna at tagapangalaga ng community. Panginoon,
ang kanilang puso't isipan. Gisingin mo, O Diyos, na sila ay tapat na kumilala sa iyo at sundin ang lahat ng mga katuwiran at kabanalan, kalinisan, kapayapaan sa aming bansa. Patnubayan mo sila, O Diyos. Hallelujah, upang ang lahat, O God, ay magsabing, praise the Lord. Prayer request, mga kapatid, nandirito po ang prayer request natin mula kay Sister Angeline Mendoza sa kanyang kaibigan na si Sister Deborah. Healing po, mga kapatid, at quick recovery sapagkat mayroon po siyang karamdaman, mayroon kung anuman ang naging dahilan ng kanyang karamdaman, mga kapatid, ay itinatagubilin niya sa kamay ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na pagalingin kaagad siya. God bless you, mga kapatid. At gayon din po, mga kapatid, kami po nagpapasalamat, O Lord, dakilang Diyos, aming Ama. Salamat po, salamat sa araw na ito. Patnubayan mo, O God, hallelujah, ang lahat. Katulad po ang aming pastor na ngayon ay nasa ibang lugar po, O God, upang siya naman ay makapagbigay din ng encouragement, O God, sa iba pang mga kaluluwa. O Lord, patnubayan mo sila at ingatan, ibalik mo sila, O God, na may kaligtasan at kapayapaan. Ang lahat na ito, O Diyos, ay aking itinatagubilin sa kapangyarihan ng kamay ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Amen. God bless you.